Okay, guys, this is News Listener by Angelo, and today is May 11, 2025. Bukas, yan ang oras para bumoto ulit para sa mga pwesto sa gobyerno. And pipili na naman tayo ng mga kandidato para maging mayor, vice mayor, konsehal, board member, governor, vice governor, congressman, at party list at mga senador. Okay? Nakapili na ba kayo? Alam niyo na ba kung sino yung iboboto nyo para maging public servants ng mga Pilipino? So, sa puntong ito ay isang recorded, and just to let you know, guys, tinatago ko yung aking face muna for, syempre, security reasons. Okay? And in the future, I will make sure that um, uh, there'll be other ways physically na makikita nyo ko. Okay? So thank you for listening to this video. And so tomorrow, pipili na naman tayo. And sa mga kandidato, may nakita ba kayong karapat-dapat maging isang senador? Okay? And again, isang senador, hindi po yan magbibigay ng ayuda. Okay? Sa mga hindi po nakakalam, yung mga senador natin, sila yung gumagawa ng batas, mag-amend, at as well as sa mga committees nila, investigation na makakabuti sa ating bansa. Okay? So top 12, nakikita nyo sa mga surveys. Sino doon sa mga trapo, mga artista, mga dati ng politiko ang iyong gusto? Kita natin si Bongo, Bato, Tito Soto, Bong Revilla, Willie Revillame, Ping Lacson, sino pa? Si Pia Cayetano, Abby Binay, Camille Villar, Manny Pacquiao, Kiko, Bam, Marcoleta, Philip Salvador. Ang dami-dami nila, pero 12 yung pagpipilian mo. Okay? So, let's talk a little bit about corruption and dynasty. Okay? So, sabi dito sa Phoenix, isa siyang website na about financial, it's a Financial Executive Institute of the Philippines website. Okay? And ang sabi dito is corruption and dynasties as nations ill. And halos sa mga nasa top 12 ay mga corrupt or nasa dynasties. Hindi na ba kayo nagsasawa? May kita na, uy, nanalo na naman to si ano, nanalo na naman tong artista. Anong gagawin niya dito sa Senado? 'Di ba? And again, guys, yung corruption at dynasty, pag sinama mo yan dito sa ating gobyerno, anong mangyayari sa atin? Third world, sabi ng iba. 'Di ba? Hindi mo yung makikita yung pag-improve. At halos napakatagal na ng mga dynasties. At ang dynasties ang nagkukorrupt sa ating bansa. Okay? Imagine, 700 billion pesos ang sabi sa 2022 report na nakuha ng mga politiko. Okay? Oh, so just this is real quick. It says here, or corrupt
Former Deputy Ombudsman once said 20% of the national goes in the pocket of corrupt government official and private sector collaboration. So nagsasama-sama yung mga trapong nasa gobyerno, pati na yung mga kanilang kumpanya. Imagine, 1.1 trillion pesos ng ating mga pera ay pumupunta lang doon sa mga korap at trapong mga dynasty, mga politiko sa ating bansa. So, guys, di ba nakakasawa na? Okay? Tapos, yung may mga ibang tao pa na gusto yung mga maka-China at yung matagal na sa politika. Dapat pumili po tayo ng mga taong karapat-dapat at alamin natin yung mga kanilang track record. Okay? So, thank you. Okay? Alam niyo naman kung sino yung mga trapong mga walang hiyang politiko na nandyan sa gobyerno. Pumili ka ng ayon sa prinsipyo, moral, hindi bastos, hindi maka-China. Atin ito, ang Pilipinas. Okay? Tayo naman ang piliin nyo. Hindi yung mga gagong mga politiko na inuubos ang pera ng bayan. Okay? Hanggang dito lang muna. Thank you guys for listening and I'll see you on election day. Okay? Bye. Thank you.